So yun guys, welcome back sa channel natin. For today's video, ipapakilala ko sa inyo ang 8 klase ng isda na maswerteng alagaan ngayong year 2025 sa loob ng ating bahay or sa mga mahilig mag-aquarium dyan. So umpisahan natin guys, alamin natin lahat kung ano-ano nga ba yung mga isda na yan. Let's go! At para sa ating top 8 ay ang gurami. Ayon sa Feng Shui, ang gurami ay pinaniniwala ang nagdadala ng positive energy at financial success sa mga nag-aalaga sa kanila. Ang gurami ay kadalasang tahimik at payapang isda. Ang nakakaakit nitong itsura ay sumisimbolo sa kayamanan at magandang kapalaran. Number 7, betta fish, or mas kilala sa tinatawag nating fighting fish. Ayon sa Feng Shui, ang betta fish ay nagdadala ng swerte at nag-a-absorb din ito ng negative energy sa ating bahay. Para naman sa ating top 6, flower horn. Ayon sa Feng Shui, ang flower horn ay itinuturing na lucky charm. Pinaniniwalaan ito na nagbibigay ng swerte at kaunlaran sa loob ng bahay. Ang flower horn ay nagbibigay saya sa paligid dahil sa matingkad at kakaibang kulay nila. Number 5, angel fish. Ang angel fish ay isa sa mga good luck fish ayon sa Feng Shui. Isa ito sa mga uri ng isda na may maganda at matingkad na kulay, kaya itinuturing sila na isa sa mga maswerte na isda. Ang angel fish ay isa sa pinakamagandang alagaan sa aquarium dahil sa natatangin nilang kulay at ganda. Number 4, koi fish. Ang koi fish ay itinuturing din na isa sa mga lucky fish dahil sa matingkad at iba't ibang kulay nito. Koi fish has a powerful and energetic life force dahil sa kakayanan nila na lumungoy sa malakas na agos ng tubig. Ang butterfly koi naman ay itinuturing sa Feng Shui na isa sa maswerteng isda. At ayon pa sa Feng Shui, ang koi fish ay nagre-represent sa good fortune, success, prosperity, courage, ambition, and perseverance. Ang koi fish ay popular sa kultura ng bansang Japan dahil ito ay inuugnay sa pagmamahal at kagandahan. Ang koi fish ay inihahalin tulad din nila sa isang samurai warrior. Number 3, guppy fish. Ang guppy fish, ayon sa Feng Shui, ay isa sa mga maswerteng isda dahil sa payapa at walang tigil nilang paglangoy. Maraming uri at kulay ang guppy fish, kaya naman itinuturing sila na nagdadala ng kasiyahan sa loob ng tahanan. Ang guppy fish ay isa sa pinakamadaling alagaan dahil kahit wala ka masyadong alam sa pag-aalaga nito ay hindi sila mabilis mamamatay. Number 2,
goldfish, at Blackmore. Ang Blackmore goldfish, ayon sa Feng Shui, ay tinatanggal lahat ng pwedeng maging negative effect sa loob ng bahay at nagdadala ng positive energy. Ang goldfish naman ay isa sa mga kadalasang inaalagaan sa aquarium dahil sa taglay nitong ganda. Isa ang goldfish sa mga paboritong alagaan ng lahat dahil sa matingkad nitong kulay at magandang itsura. Ayon din sa Feng Shui, ang goldfish ay isa sa magandang alagaan sa loob ng tahanan. Number 1. Arwana. Ang arwana, ayon sa Feng Shui, ay pinaniniwala ang sumisimbolo sa wealth, power, health, and happiness. Ang arwana ay itinuturing din bilang isang dragonfish. At ayon sa Feng Shui, ay isa ito sa pinakamaswerteng alagaan sa aquarium. Ang arwana ay isa rin sa mga endangered species. Kaya naman, napakamahal ng isdang ito. Hanggang dito na lang po ang video natin. Maraming salamat sa panonood at pakikinig sa top 8 fishes na magandang alagaan at swerteng alagaan sa loob ng ating tahanan. Disclaimer lang po, ang mga nasabi ko po sa bidyong ito ay ayon po sa Feng Shui. Sa mga nabasa ko at napanood ko sa ibang social media platforms, kung may mga hindi po ako nabanggit, maaari po kayong mag-comment sa baba para maisama ko sa mga susunod pang video na aking gagawin. Maraming salamat po and happy fish keeping po sa lahat.